araw. Ako po si Ces Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Payton. Sa ating tampok na salaysay, isang taong naniniwalang lahat ng mangyari sa kanya ay itinadhana ng Panginoon. Mga kaibigan ng kwento buhay ni Commodore Adonis Donato. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Adonis na kilala sa palayaw na Don. Sa Cagayan Valley nakatira ang kanyang mga magulang bago siya ipanganak. Ayon sa pagkakakwento sa kanya, ang pagkakapanganak kay Don ay nangyari sa isang mapanganib na sitwasyon. 1945 noon, patapos na ang World War II, at nakabalik na sa Pilipinas ang US Armed Forces para talunin ang mga Hapon. Ang mother ko naman, nagle-labor na, malapit na ang mag-deliver to me. So, ang father ko lumabas muna sa gabi, naghahanap ng midwife. Pero magmi-midnight na yata yun, wala pa rin sila. So, na-feel na mother ko na the hour has come. Ang ginawa niya ngayon ay lumuhod siya, nilagay niya yung bilao sa up niya. And then I was told na sabi niya, doon ako lumabas sa, nahulog na lang ako sa bilao. Then after half an hour or so, dumating ang father ko kasama yung hilot, kamadrona. In their desperation, the retreating Japanese soldiers were killing and destroying everything in their path. At dahil gerilya ang ama ni Don, minabuti nilang tumakas papuntang Maynila. Meron isang Lola Maria kami na nagsabi sa amin na may premonition daw siya. Sabi ni Lola Maria na you have to leave the place dahil I feel something. Meron siyang hindi magandang pangitain or something. So, the next day, early morning, nag-evacuate na kami. Father ko, ako dinala. From Cagayan, pumunta na kami papuntang Manila. At along the way, maraming mga Japanese na nag-block, tinitingnan kung sino mga guerrilla, gano'n. Awan ng Diyos naman, was preserved, na nakaligtas kami. So, dito na kami. Then after 3 days, the whole barrio was burned. Kasi nagkaroon nag-bombard yung air raid, yung mga Americans when they come, and the whole barrio was burned. Looking back, Don saw the hand of God saving the Donato family from danger. Magandang naging buhay ni na Don sa Maynila. His father served in President Quirino's administration while his mother was a teacher. Don remembers being raised in a traditional Catholic manner. Pero naging pili siya habang siya'y nagbibinata. Nang 2 taon sa pag-aaral, nasasangkot siya sa mga gulo ng barkada. Kaya't napalayas sa kanilang bahay. Lumayas ka. Sabi pa ni Papa ko nung pagbalik ko, sabi after a year na, sabi dinala ko sa Quezon City ng mama ko, sa mga tiya-tiya ko, sa side ng mother ko. Medyo pinapatawag ka na, lumalambot na si Papa mo, pwede ka na daw umuwi. Pag-uwi ko sa Papa ko, sabi ko, forgive me. Okay, sabi niya, you are forgiven and forgotten. But there were times when he would ponder the meaning of life. I was looking at the horizon noon. Sabi ko sa kanya, nagdi-daydream ako. Sabi ko, what is the greatest happiness that a man can have? Ito, no? Then, mangingiti-ngiti ako. Sabi ko, first, came to my mind, pag yumaman ako. Kung mayaman ka, you can enjoy that. You can buy everything, kotse lahat, you can enjoy, you have a good time. Pero short-lived yung smile ko. Kasi sabi ko, may pumasok na sa mind ko, suppose tumanda ka. Can you still enjoy? So sabi ko, hindi yun. Again, so pumasok sa akin, pag you are powerful, kasi naging sa pwesto ka, politika ka, naging presidente ka, o senador ka, ngiti-ngiti ako dahil powerful. Pero until then, may short-lived din yun. Sabi nga, you will still grow old, you'll get weak, you'll get sick. Is that the greatest happiness? Nagsimulang harapin ni Don ang hamon ng buhay nang mapasok siya sa Philippine Merchant Marine Academy. Ayon sa kanya, isa na naman itong magandang kalooban ng Diyos. Kasi ang PMMA, yung academy, nandito sa Rojas Boulevard. Nandito sa yung Asian Development Bank ngayon. Yun ang Philippine Merchant Marine Academy. The PMMA is a government, is a state maritime academy. Parang kung paano sa PMA sa Baguio Military Academy, kami naman ang state o government maritime merchant marine academy. Scholar din. So dito ako, dahil yung professor namin, nasa high school siya, lumipat sa PMMA. So nang high school mag-graduation, sinabi, sino ba interested sa inyo?
PMMA, Merchant Marine, you will see the world, you will ganyan, di ba? Sailing ka, sailor. So, na-challenge ako noon. Pagsisikap at sa kanyang kagustuhang mapasaya ang kanyang mga magulang, graduate si Don bilang summa cum laude ng PMMA Class 1967. Pero hindi siya nakaakyat ng entablado para tumanggap ng parangal dahil nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang kanyang batch at school administration. The last year of our, prior to, we walk out. And it's not for anything else, it is because of administration. Something alam na, medyo sabi nga, the cadet corps kami will run the academy kasi government. So lahat ng mess, mga kainan, uniform, lahat ganyan, mga haircut, dapat kami nagpapatakbo, like a student body, student organization. Ang problem, hindi nasunod. And may balita, mga konti corruption, may mga ganyan-ganyan. So all of these things, pinilita ko ng mga ano ko na, kung ganito hindi makikinig, may kami ng audience, hindi ginawa. Anyway, after that, nagano na kami, nag-walk up. So, bilang ano, sabi ng superintendent namin, okay, you come back, and then, pero, ikaw alam na hanggang graduation, pinakita sa amin yung discipline. Parang, ano niya. So, sama ko, on graduation, kasi niya number 1 ako eh. Sila ano, dahil alam niya, akit sa stage. Kasi, alam mo, ginawa sa amin sa graduation, paupo kami. Biglang binasa lang ng Dean of Academics namin. Okay, Mr. Superintendent, Captain, we will now read the graduating class. Top of the class, Cadet Adonis Donato, number 1, ganyan. Tapos, graduation. That ends our ceremony. Bago naging Merchant Marine o seaman si Don, ay 12 years muna siya naglingkod sa Philippine Navy. May paksing policy doon sa PMMA, na yung top 3 nag-graduate will become automatic instructors. Kasi yung predecessor namin, mga class namin, mga teacher na namin ngayon, yung top 3, it is automatic. It is a policy. So sabi ng aking number, yung kasama ko number 2, number 3, sabi niya, Don, mag-ano tayo? Ano tayo sabi natin yung policy, gusto na magturo mo na. Parang maganda. Sabi ko, lang. Kaya usap, sige, pumunta silang dalawa, yung Dean of Academics. So we would like to avail of the policy, we would like to instruct us. Ano sa kanila? Sige, you apply. Umalik sa akin, mag-apply daw tayo. Hindi pa kayo nakakahalata? Pinag-apply tayo. I don't want to embarrass. Sige, balik tayo. Nag-apply in writing. Pagdating doon, dinis-approve. Instructors. Alam mo sa kanila? Sige, you apply. Umalik sa akin. Mag-apply daw tayo. Hindi pa kayo nakakahalata? Pinag-apply tayo. I don't want to embarrass. Sige, balik tayo. Nag-apply in writing. Pagdating doon, dinis-approve. Habang nasa Navy, mahaharap si Don sa isa pang hamon ng buhay, isang pambilang pangyayari na itinuri niyang isang tawag na Panginoon. Yan ang ating mapapanood sa ikalawang yuto ng ating tampok na salaysay para sa makwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade. Servant of God, si Father Patrick Peyton. Ako po si Cesar.